Magandang araw po sa inyo lahat. Kami po ang grupo mula sa Great Hyacinth. Nandito po kami ngayon upang ipakita sa inyo ang aming paraan tungkol sa community risk, disaster mapping and preparedness. Nandito kami upang matukoy sa inyo ang mga lugar sa aming barangay na may panganib, ligtas na puntahan at mahalagang resources sa panahon ng sakuna. Dapat gawin natin ito upang mas mapalakas ang kahandaan ng ating komunidad sa panahon ng sakuna. Narito kami ngayon sa Barangay Bahian upang ipakita sa inyo ang mga hazard-prone area. Hazard-prone area. Halimbawa nito ay ang ilog. At kapag tumaas ang tubig, maaari ito magdulot ng baha. At delikado ito sa mga mamamayan lalo na kapag malapit ang kanilang bahay sa tabing ilog. Pangalawang halimbawa ng hazard-prone area ay ang landslide area. Epekto ito ng malaking ulan at magdudulot ito ng malaking panganib lalo na sa mga bahay na malapit dito. Mga ligtas na lugar, evacuation center, barangay hall, covered court, at plaza sa simbahan. Mga resources, water tank sa barangay hall, first aid kit at generator at relief goods. Magandang araw, Taling. Magandang araw din sa iyo, si Zed. Maaari ba kitang interviewin tungkol lang ito ng karanasan na sakuna sa inyong barangay? Oo. Nung bagyong Odette, napakalakas talaga yun. Kaya nadapuan ng malaking sanga yung bahay namin. Kaya, ayun, nasira. Paano mo masasabi ang kahandaan ng bago ng sakuna? Mahalaga talaga ang pagiging handa dahil dito nakasalalay ang ating buhay. Dahil kapag hindi tayo naghanda bago dumating ang sakuna, maaari tayong malagay sa panganib. Maraming salamat, Taling. Mga rekomendasyon. Narito ang mga mungkahing hakbang para sa mas mahusay na paghahanda. Maglagay ng babala o signage sa delikadong lugar gaya ng tabing ilog at landslide area. Magdagdag ng evacuation shelters na may sapat na pasilidad Tulad ng tubig, pagkain at gamot. Maglunsad ng barangay seminar para turuan ang mga residente kung paano maging handa. Bago ang sakuna, mahalagang maghanda ng emergency kit tulad ng tubig, flashlight, pagkain at gamot. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center, makinig sa balita at abisong pangkaligtasan. Magplano ng emergency exit sa bahay at sa paaralan. Habang may sakuna, panatilihin ang kalmado, sumusunod sa utos ng otoridad, lumikas agad kung kinakailangan. Pagkatapos ng sakuna, bumalik lamang sa tahanan kung ligtas lang. Suriin kung may sira ang bahay, kuryente at tubig. Makipag-ugnayan sa barangay para sa relief at tulong. Dapat tayo maging handa sa mga darating na problema o sakuna sa ating komunidad. Kailangang maging matatag para sa mabuting kalagayan ng ating komunidad.